Marami ho kayo naaalala ng pagkakamali nyo, marami ho kayo naaalala ng pagkakasala ninyo. Pupurahin yan ng Panginoon, papatawarin yan ng Panginoon, at malaya tayong magpupuri sa Kanya. Dahil mahabagin ang ating Diyos. Huwag ho kayong mahiya, mag-Hallelujah Lord, I love you. Huwag kayong magtiis na nasa loob nyo lang yan ilabas. Ipakita po ninyo yung pagpupuri at pagpupuri natin sa Panginoon. Kaya naman po tayo ipag-uusapan natin ng Psalm 103 na nag-umpisa po, sabi po, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Naalala ko po nung ako'y college, high school pala, meron akong kaklase, tinanong niya ako, sabi niya, bakit ganun ang sinabi sa Bible? Bless the Lord. Tayo nga ang nanghihingi ng blessing kay Lord. Bakit naman tayong magbe-bless sa Kanya? So yung tanong po niya na yun, naisip ko, sabi ko, oo nga no. So inaral ko po yan. Ano ba yung bless? Ang ibig sabihin po niyan ay to bless or to kneel, to praise or to salute. Ibig sabihin, ikaw mismo, purihin mo ang Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkilala. Yun po yung ibig sabihin. At ang nangyayari po dito, inuutusan mismo ni David yung kanyang kaluluwa. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Pag dumating po sa punto na wala kayong ganang mag-worship sa Panginoon dahil napuyat kayo kagabi, kaka-Netflix, sabihin mo sa utak mo, pag-iising mo, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Yun po ang utos na gagawin natin. Ano bang ibig sabihin niyang bless the Lord, O my soul? Ito pong salmong ito, Psalm 103, ay puno po ng papuri at pagkilala sa Panginoon. Wala pong ibang gagawin dito sa salmong ito kung di bigyan ng papuri ang Panginoon. Bakit po? Iba't iba kasi ang Psalms. Meron pong mga Psalms na nakikita po ninyo si David ay parang ganito. Gusto ko nang bumitaw. Ganyan. Ganun po yung feeling niya. Parang marami siyang reklamo sa buhay, marami siyang sakit na nararamdaman. Marami siyang tampo, marami siyang kaaway, nagsusumbong siya kay Lord. Minsan naman po, katulad ng Psalm 103, magwo-worship po yung mga psalmist natin, yung mga sumulat ng Psalm, no? Magbibigay sila ng papuri sa Panginoon. Ngayon, sa dalawang magkaibang uri ng salmo na pwede nating makita, Psalm 103 po ang magtuturo sa atin kung paano i-worship si God wholeheartedly. Sabihin po ninyo sa katabi nyo, worship God wholeheartedly. So buong puso po. Hindi pa pwede na yung iba nyong puso ay nasa ibang channel. Nasa ibang tutok, 'di ba? Hindi kayo nakatutok. Dapat buong puso nasa Kanya. Tatlong po ang pag-uusapan natin ngayon. Remember, recognize, at saka rest. Unang-una, para ma-worship po natin ang Panginoon wholeheartedly, kailangan natin remember what God has done. Tingnan po ninyo ang verse 2 ng Psalm 103. Sabi po niya dito, bless the Lord, O my soul. Sarili mo yan. Hindi ka pwedeng uutos mo lang yan sa kamag-anak mo. Sasabihan mo lang yung katabi mo. Ikaw mismo, kung gusto mo mag-worship sa Panginoon, bibigay mo yung lahat-lahat mo sa Kanya. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefit. Napakahalaga po niyan. Forget none. Wag mong kalilimutan yung mga benepisyong nakukuha mo galing sa Panginoon. Anong ibig sabihin nitong forget? Malalim po ito. Tingnan ninyo ha. Sa Hebrew po, ito po ay shakak. Shakak. To forget or to cease to care. So hindi mo lang siya kinalimutan. Ang mas malalang problema po dito sa forget na to ay wala kang pake. Yan ang mas masakit. Wala kang pake kung magwo-worship ka o hindi, wala kang pake kung sinasabi ng nagpipreach dito sa harapan, makinig kayo. Hindi ka makikinig, magpe-Facebook ka lang. Nanonood ka pa ng reel ngayon, di ba? Forget none, ibig sabihin, hindi lang wag niyong kalimutan, pero dapat wag mawala yung inyong pake.
Hanapin po ang pake sa worship natin. Meron ka ba talagang puso to worship? Yung iba kasi, we ignore yung benefits na nakukuha natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, malaking problema yan. Ang mga Israelites po, bago sila nakarating ng Promised Land, pinaalalahanan sila ni Moses. Tingnan po ninyong paalala sa Deuteronomy 8. Beware that you do not forget the Lord your God. Paano mo masasabing you are not forgetting the Lord your God? Sumusunod ka dapat sa Kanya. His commandments, ordinances, and His statutes. Anong problema dito? Pag sila nakarating ng Promised Land, ano ang posibleng mangyari? Tingnan ho ninyo verse 12. You have eaten and are satisfied. You have built good houses, lived in them. Your herds and your flocks multiply, your silver and gold multiply, all that you have multiplies. Ano sinasabi nito? Kapag masaya ang buhay, kapag makapal ang pitaka, kapag walang problemang hinaharap ang tao, mabilis siyang makalimot sa Panginoon. Naaalala lang natin yung Panginoon kapag meron na tayong pagsubok na haharapin. Ano po ang warning dito? Pagka marangya ang buhay mo, susunod, verse 14, then your heart will become proud. Magmamalaki ka. Magyayabang ka. Hindi kita kailangan, Lord. Alam nyo, mayabang tayo pag ganun tayo eh. Yung kapag we have everything, secure na secure tayo, kaya hindi ko muna siseryosohin si Lord ngayon. Okay pa ako sa business, okay pa ako sa trabaho, okay pa ako sa studies ko, etc., etc. Your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Malilimutan mo siya. Kaya mag-ingat tayong lahat na hindi tayo makalimot. Anong dapat nating hindi makalimutan? Verses 3-5. Tingnan po ninyong listahan na sinulat ni David. At tingnan natin kung makaka-relate tayo. Who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Ang dami-daming rason para purihin ang ating Panginoon. Hindi tayo mauubusan. So isa-isahin po natin to mga kapatid. Una, sabi ho ng benefits na nilista ni David, no? Una, forgives sins. Sinabi po sa Hebrews, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Pero biruin nyo, tingnan nyo ang Panginoon. Kaya niyang burahin lahat ng ating pagkakamali. Sinabi po sa Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Walang pagkakamali na. Kung nasa Panginoong Hesus ka, burado yung kasalanan mo. Sinong masaya na burado kasalanan nila? Praise God. Yung iba hindi masyadong masaya. Ano yan? Mas mahal niyo ba yung kasalanan ninyo? Praise God, di ba? In Jesus Christ, burado yung ating mga kasalanan. Ano pa? He heals all our diseases. Alam niyo ba na pagkarating ng Panginoong Jesucristo, unang-una niyang ginawa nung nag-ministry siya, He started healing people. Kaya niyang magpagaling. Sino na dito ang napagaling ng Panginoon? Ang dami namang napagaling ng Panginoon. Praise God! Gusto kong isipin natin, lahat ng weakness ng human body, mawawala yun lahat. At the end of our lives, if we truly belong to Jesus, babaguhin niya yung katawan natin. And it will be glorified body. Hindi na kayo magkakasakit. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Ano pa? He redeems our lives. Ephesians chapter 1 verse 7. Basahin ko ha. Sabi dito, in Him we have redemption through His blood. Paano ho tayo naliligtas through His blood? Paano ho yun nangyayari? Pag binasa niyong Ephesians chapter 1 verse 7, He gives us forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Sino dito nakagawa na ng kasalanan?
Yung iba, hindi pa. O tulog lang. Okay. Biruin po ninyo sa mga nakagawa na ng kasalanan, kayang bawiin ng Panginoon yun. Kayang itama ng Panginoon yung direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangang magpumilit. Hindi mo kailangang magbayad ng kasalanan mo at magdusa. Hindi. Bayad niya yan lahat. At sa Tagalog po may magandang salita dyan. Tinubos ka. Tinubos ka ng Panginoon. Sabihin mo ninyo sa katabi nyo, tinubos ka ng Panginoon. Tinubos ka ng Panginoon, di ba? Tapos sasayangin mo lang yung buhay mo. Nako. Ano pa? Pinangako po sa atin, crowns us with loving kindness. Ano bang ibig sabihin nito? Ito po may magandang description po dito. Sa Bible po, may verse sabi, in love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Inampun tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa unang panahon, sa panahon nila Jesus Christ, kapag kayo ay tunay na anak, meron kayong mamanahin. Pwedeng piliin ng magulang nyo na hindi kayo pamanahan. Desisyon ng magulang yon. Pero ayon sa kanilang batas, pag ikaw ay inadopt, hindi ka pwedeng hindi pamanahan. So, anong ibig sabihin nun? Mas matindi yung pagmamahal dun sa mga inako at inampon ng Panginoon. At lahat tayo, mga kapatid, inampon ho tayo ng Panginoon. Hindi tayo sa Panginoon dati, pasaway tayo dati, makakasalanan tayo dati, pero tinanggap tayo. At kasama nun, He crowns us with loving kindness. Ano ba yung crowning na yan? Ang ibig sabihin po niyan, mapapalibutan kayo ng pagmamahal, katapatan, at kabutihan. Yung loving kindness po, 3 salita yan. Kasama ho dyan ang love, ang kindness, at faithfulness. Pag pinagsama-sama mo silang lahat, ang tindi ng loving kindness. At yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Ano pa? He satisfies us with good things. Kayo ho ba ay nakaka-receive ng good things mula sa Diyos? Parang konti lang yung yes. O, di ba? Marami-raming nag-yes. Bakit? Alam nyo kapag sa Panginoon kayo, buo ang kasiyahan nyo. Sinabi ho sa Biblia yan, sa Psalms, you will make known to me the path of life in your presence. There is fullness of joy. Yung mararamdaman mo talaga, Lord, basta malapit ka sa akin, buong-buo yung kasiyahan ko. Hindi, magkaiba yung saya lang, tsaka yung kasiyahan. Kasi yung saya lang, minsan mawawala pag lumuluha ka, pag meron kang concern, pero yung kasiyahan, ibig sabihin yung satisfaction in life. Yung nakikita mo na sapat lahat. Sapat at tapat ang Panginoon. Araw-araw you are well provided for. Yung kailangan mo ay ipoprovide ng Diyos. Hindi marangya ang buhay, pero buhay ka. Di ba? Baka hindi na ho kayo nagpapasalamat na buhay kayo araw-araw. Kasi ang Diyos hindi nagkukulang. Kaya kapag pakiramdam natin kulang, either wala tayong Diyos o mali tayo ng tinitignan. Dahil kapag ang tingin mo na sa Panginoon, sapat at higit pa ang kaya niyang ibigay sa iyo. Dahil kung tapat ang Panginoon in the past, sigurado akong hindi siya nagbabago. Tapat pa rin siya ngayon at magpakailanman. Pangalawang punto natin, bukod sa you remember what God has done, alalahanin mo. Alalahanin mo. Sing-along na naman tayo dito. Recognize who God is. Itong bagay na to, minsan po kapag kayo'y dumadaan sa problema, napakabilis niyong malimutan kung sino ang Diyos. Diba? Pag ho kayo'y may problema, parang kung kani-kanino kayo'y lumalapit. Kasi sabi po ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us.
Gaano ba kalalim ang pagkilala po ninyo sa Panginoon? Ha? Naiisip niyo po ba yung mga karakter niya pag kayo ay dumaraan sa pagsubok? Naiisip niyo po ba kung sino ang Diyos? Tingnan po ninyo, tuloy natin. Verse 6 and 7. The Lord performs righteous deeds and judgments for all who are oppressed. Ibig sabihin, hindi bulag ang Panginoon. Kaya niyang gawin yung tama. Kaya niyang protektahan yung mga nasa tama. He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel. Alam niyo, napakapalad po ng mga Israelites. Alam nila kung anong gusto ng Diyos. Sinabi sa kanila, kaya magbabasa kayo ng Biblia. Kasi pag binasa po ninyo ang Old Testament, lalo na yung Pentateuch. Ano yung Pentateuch? Yun po yung unang 5 aklat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Basahin po nyo yun taon-taon. Makikita nyo yung puso ng Panginoon. At yun ay ibinigay niya doon sa mga Israelita. Di ba? Pinakita niya kung anong gusto niya. At sino ba siya? Tingnan niyo yung description. The Lord is compassionate and gracious. Compassionate and gracious, mahabagin, maawain. Slow to anger. O kung yung mananay mo, mabilis magalit. Di ba? Kunyari, naglapag ka ng pinggan na hindi hugas sa lababo. Magwawala na siya. Si Lord, hindi. Di ba? Si Lord, slow to anger. Abounding in loving kindness. Nag-uumapaw yung pagmamahal na kaya niyang ibigay. And then He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Saan ba galing itong description na to? Nung sinusulat ito ni David, nag-flashback siya. Nag-flashback siya kay Moises. Ano bang sinabi ni Moses? Sabi niya sa Panginoon, Lord, gusto kitang makilala. Ipakilala mo sa akin kung sino ka. Kung sino ka mang talaga. Ipakilala mo kung sino ka. Alam niyo sinabi ng Panginoon sa kanya, tingnan ninyo. The Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth. Mismong mga salita na isinulat ni David sa Psalm 103 ay ang mismong pakilala ng Panginoon kay Moises. Nananatili siya. Kung sa Pentateuch, yan ang description ni God. Pagdating sa mga Salmo, yan pa rin ang description ng Panginoon. Mahabagin siya, maawain siya, mapagmahal siya, kaya niyang timpiin yung kanyang galit, nag-uumapaw yung kanyang katapatan, yung katotohanan niya. Pero may kadugtong yan. Kasi yung ibang tao, wow, I love the Lord. Grabe yung pagmamahal niya. May kadugtong po yan. Verse 7. He keeps loving kindness for thousands, forgives iniquity, transgression, and sin. Yet, ngunit subalit datapwat, He will by no means leave the guilty unpunished. So kung tayo'y guilty, may kaparusahan. Visiting the iniquity of the fathers on the children and on the grandchildren to the 3rd and 4th generations. Matindi. Kapag may parusa ang Panginoon, matindi rin yung parusa ng Panginoon. Pero kung naaayon tayo sa gusto niya, nakukuha natin yung blessings. Nakukuha natin yung maganda, yung mainam para sa atin. O pagpatuloy natin, verse 10. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Eto na. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness. Isa pa, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. At kung ang tao magaling magbilang ng kasalanan, ang Diyos, kayang kalimutan yan lahat. Ganong kabuti ang Diyos. Kaya kayo kung wala kayong ma-worship kay Lord, kung wala kayong ganang mag-worship kasi naghihirap kami, kasi itong pinagdadaanan namin ay isipin mo na lang yung mga kasalanan mo na kinalimutan niya. Kasi po sabi ni Martin Luther ito, when I look at myself, I do not see how I can be saved.
When I look at Christ, I do not see how I can be lost. Nakikita niyo po ba ibig sabihin ni Martin Luther? Kapag ang tingin natin sa sarili, grabe, maliligtas pa ba ako? Makakabawi pa ba ako sa lahat ng mali ko? Matatama pa ba ito lahat? Pero pag tumingin ako kay Kristo, grabe, hindi ako maliligaw. Hindi ako mawawala. Ganon katindi yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. And if you cannot worship Him because of that, saan ang worship natin, mga kapatid? Sabi ho ni Moses, let me know your ways that I may know you. Pakita mo sa akin. Tapos, sabi po sa kanya ng Panginoon, oh, my presence will go with you, I will give you rest. Sabi ni Moses, hindi, pag di ka namin kasama, hindi kami aalis dito. Anong sagot ng Diyos? Sabi po ni Moses, I pray you show me your glory. I myself will make all my goodness pass before you. I will be gracious to whom I will be gracious. I will show compassion on whom I will show compassion. Hindi mo pwedeng pilitin ng Diyos na maawa siya sa iyo dahil choice niya yon. Ibigay yung kanyang awa, ibigay yung kanyang habag sa atin. But He will give it. And you've seen that because of Jesus. Sabi ho ni J.I. Packer, if you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child, having God as His Father. Kayo ho ba kinikilala nyo ang Diyos bilang inyong Ama? Mahina po. Happy Father's Day. Oo. Kilalanin natin siya bilang kanyang Ama. Bakit? Psalm 103:13. Just as a father has compassion on his children, may awa, may amor ang isang tatay para sa kanyang mga anak. So the Lord has compassion on those who fear Him. For He Himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. Yan nga ho sinabi ni John sa 1 John 3. See how great a love the Father has bestowed on us. Napakadakila nung pag-ibig na binigay ng ating Diyos Ama, that we would be called children of God. And such we are. Sabihin po ninyo sa katabi nyo, anak ka ng Diyos. Yun po ang sinabi dito. You are children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Kaya importante pong kilalanin natin ang Diyos bilang ating Ama. Sabi ni John Stott, we are not only sinners in need of forgiveness. We are children in need of a father. Kung hindi po perfecto ang tatay ninyo, hindi po perfect ang experience ninyo with your father, malabo po ang naging relasyon nyo sa inyong ama. Huwag ho kayong makakalimot na kahit imperfecto siya, perfecto pa rin ng Diyos Ama. Sabi po sa Hebrews 12, you have not resisted to the point of shedding blood in your striving against sin, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. Ano yung exhortation? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Huwag niyong ipagpasawalang bahala ang disiplinang galing sa Panginoon, nor faint when you are reproved by Him. Bakit? For those whom the Lord loves, He disciplines. Furthermore, we had earthly fathers who disciplined us. We respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? Kung tayo nga ay nasunod sa tatay, pag sinabi ng tatay, huwag ka nang magpuyat, huwag ka nang mag-text, basagin ko yung cellphone mo, ganyan. Kung tayo nga po ay magsasubmit sa Kanya, bakit hindi tayo magsasubmit sa Diyos? For they disciplined us for a short time as seemed best to them. Pero ang Diyos po, He disciplines us for our good so that we may share His holiness. As for man, sabi ni David, his days are like grass, para tayo mga damo. As flowers of the field, so he flourishes. Pero pag hinangin po tayo, matatanggal tayo. It is no more. And its place acknowledges it no longer. Yan ho ang buhay nating mga tao. We are here today and gone tomorrow. I-contrast nyo po yan sa Panginoon. Verse 17.
But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember His precepts to do them. Walang limit yung pagmamahal na kayang ibigay ng Panginoon. Pero hindi sa lahat eh. Nakita niyo ho dito, kung kayo'y sumusunod sa kagustuhan niya, kung inaalala po ninyo yung kanyang mga sinasabi, ganun katindi yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Sinabi po ng isang propeta, si Micah, sabi niya sa Panginoon, who is a God like you, who pardons iniquity, passes over the rebellious act of the remnant of His possession. He does not retain His anger forever because He delights in unchanging love. Kaya anong kadugtong yan? Ito, paborito ko po ito sa Micah. He will again have compassion on us. Maaawa siyang muli sa atin. Mamahalin niya tayong muli. He will tread our iniquities underfoot. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. Marami ho kayo naaalala ng pagkakamali nyo, marami ho kayo naaalala ng pagkakasala ninyo, buburahin yan ng Panginoon, papatawarin niya ng Panginoon, at malaya tayong magpupuri sa Kanya. Dahil mahabagin ang ating Diyos. And we need to worship Him. Kailangan nyo, alam nyo po, pag kayo, meron kayong nararamdaman sa puso ninyo na hallelujah, ilabas nyo ang hallelujah ninyo. Bakit? Kasi para saan pa yan? Para saan pa? Huwag kayong mahiya mag-praise God. Huwag ho kayong mahiya mag-hallelujah Lord, I love you. Huwag kayong magtiis na nasa loob nyo lang yan. Ilabas, ipakita po ninyo yung pagpupuri at pagpupuri natin sa Panginoon. Huling punto natin, we have to rest on God's sovereignty. Ano bang sovereignty ng Panginoon? Soberanya ng Panginoon. Tingnan ninyo. Psalm 103 verse 19. The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Siya ang namumuno. Siya po ang pinakapinuno sa lahat ng mga pinuno. Nag-establish po siya ng kanyang trono. And so He sits on the throne. Pag tayo ay may pinagdadaan ng paghihirap sa buhay, our God still sits on the throne. Kapag may problema kayo sa anak, at pasaway ang anak, at pinagdadasal po ninyo yung anak ninyo, huwag kayong mag-alala. Our God still sits on the throne. Kapag kayo'y naghihirap, kulang po ang sweldo, wala pong biyaya, kaya niyong kumapit sa Panginoon dahil our God still sits on the throne. Nasa trono niya ang Diyos at hindi siya aalis doon. Kaya titingin lang tayo sa Kanya dahil hawak niya ang ating buhay. Ang beat na naman. Narinig ko na naman yung beat. Hawak niya ang ating buhay. So, rest on God's sovereignty. Tandaan po ninyo ito, ang soberanya ng Panginoon, ang authority ng Panginoon, ay hindi tulay na parang ganito. Kayo ba'y magiging confident na tumawid sa ganitong klaseng tulay? Di ba hindi? Ganyan po ang nararamdaman ng mga taong nagtitiwala sa kanilang sarili. Kasi hindi mo alam kung kailan bibigay ang sarili mo. Hindi mo alam kung kailan mapapatid ang lifeline mo. Hindi mo alam kung kailan mauubos ang good luck mo. Ganyan ho tayong mga tao na naglalakad na walang pagtingin doon sa authority and sovereignty ng Panginoon. Saan nyo mas gustong tumawid? Sa tulay na to o sa ganitong tulay? Ito pong ganitong tulay, bakal ang nilalakaran mo. Oo, tatawid ka ng bangin, pero sigurado ka. Sigurado ka sa bawat tapak mo. At kahit madulas ka, may sasalo sa'yo. Ganong klase ang sovereignty ng Panginoon. Kaya you can rest in God's supremacy. Ano ba yung supremacy ng Panginoon? God is God. He has the absolute right and sovereign power to do whatever He wills and whatever He desires. He is subject to none and accountable to none. Dahil siya nga ay Diyos. He is Lord, the Creator, Sustainer, Owner of all things. He is under no, hindi siya obligado.
He is not bound by law outside of His own holy will and perfect nature. Wala akong pwedeng magsabi sa Kanya, pakita mo, magdedemand ako sa iyo. Wala. Dahil tapat siya. Supreme siya at in control siya. Si Daniel nga po, tingnan niyo sinabi ni Daniel, His dominion is an everlasting dominion. His kingdom endures from generation to generation. Pero fast forward tayo dito, but He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. Ibig sabihin, sa langit, Diyos siya, sa lupa, Diyos pa rin siya. Hindi siya nagbabago. No one can ward off His hand. Walang pwedeng magsabi sa Kanya, ano tong ginawa mo? Bakit naman ganito? Kasi siya nga ay Diyos. Kaya nga po sa Old Testament, tingnan niyo sa Chronicles 29, Yours, O Lord, is the greatness and power and the glory and the victory and the majesty. Sa iyo to lahat. Sa iyo to lahat. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all. Dapat totoo ang ating worship. True worship begins with recognizing the true greatness of God. His perfect holiness, His goodness, and His love. He is not a tyrannical dictator. Ayaw natin yung mga diktador na yan. But a loving Father in whom we can rest with full security and confidence. Kaya naman, kapag si David ay nagsusulat, talagang nakafocus siya sa Panginoon, sabi pa lang niya noong umpisa, Bless the Lord, O my soul. Sa dulo ng salmong yan, sinong kausap niya? Tingnan po ninyo. Bless the Lord, you His angels. Nag-utos na siya sa langit. Sa sobrang pag-uumapaw nung kagustuhan niyang i-worship si God, inutusan na niya yung mga anghel sa langit. Bless the Lord, you His angels, mighty in strength, who performs His word, obeying the voice of His word. Purihin niyo rin siya dyan sa langit. Kapag kayo ay katulad ni David, nakasuko kayo sa Panginoon, tingnan ninyo itong halimbawang ito. Sabi ni David, if I find favor in the sight of the Lord, then He will bring me back again and show me both it and His habitation. But if He should say thus, kung sabihin man ng Diyos, I have no delight in you. Behold, here I am, let Him do to me as seems good to Him. Ano ibig sabihin yan? Kinikilala kong pagka-Diyos ng Diyos. So kung anong gustong gawin ng Diyos sa buhay ko, yun ang hahayaan ko. Kung maliligtas ako dito, kung magiging okay ito, kung magiging happy ending ito, praise God. Pero kung babawiin na niya ito ngayon, kung tatanggalin na niya ito ngayon, dahil siya yung Diyos, praise God pa rin. Kung meron kayong kinakapitang relasyon na hindi tama at pinipigilan na kayo ni Lord, di ba? Dapat ang puso natin, kung hindi ito nararapat para sa Panginoon, kaya ko itong bitawan. Kung meron kayong ginagawang kasalanan, na every Sunday na lang po nare-rebuke kayo, sinasabihan kayo ng pastor, naririnig ninyo kahit hindi niya kayo kilala, nakukonvict kayo sa puso ninyo, dahil kung ano man ang gustong itama sa inyo ng Panginoon, dahil siya ay Diyos, susuko ka sa Kanya. You will surrender. Isusuko mo yan dahil mas magandang plano niya sa iyo. At higit sa lahat, ito pong pangako ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Come to me all you are weary and heavy laden. Bibigyan kitang kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya po magtatapos ang Psalm 103 sa verses na ito. Bless the Lord, all you His hosts, you who serve Him, doing His will. Tayo na yan lahat ng mga anghel sa langit. Bless the Lord, all you works of His, even creation worships God in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, bless the Lord. Sabihin po ninyo sa inyong sarili, bless the Lord, O my soul. Huwag ho kayong mahihiyang ibigay sa Kanya ang papuring nararapat para sa Kanya. Dahil kung nahihiya kayo ngayon,
At kung kayo'y papunta ng langit, wala po kayong ibang gagawin sa langit, kundi magpuri sa Kanya. Kaya mag-practice na po ngayon pa lang. Yung iba ho sa atin, pag magwo-worship, nahihiya pang magtaas ng kamay. Yung iba ho, pag worship, pagka ending song na, magmamadali pa po. Kasi nga, may booking sila ng sinihan o may booking sila ng kainan. Ibigay ho natin sa Panginoon yung nararapat na papuri para sa Kanya. Kasi binigay po niya sa atin higit pa dun sa kaya nating hingin sa Kanya. He gave us love. He gave us peace. He gave us forgiveness. He gives and He continues to give. And He hears and continues to hear. Blessed be the name of the Lord. We worship you, God, in this place. Tayo po ay magdarasal ngayon. Panginoon, patuloy ka naming iniaangat sa aming worship service ngayong araw na ito. And we really thank you. Salamat, Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Diyos, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad. Salamat sa pagdinig mo sa aming mga dasal. Lord, salamat sa mga ulam na dumadating sa aming hapag. Sa mga panahong kulang kami, salamat, Panginoon, dumarating yung provision mo. Higit sa lahat, salamat dahil pinapaalalahanan mong bawat isa sa amin ngayong araw na ito na walang ibang mas mahalagang gawin kundi ang magbigay ng buong puso naming pagsamba sa iyo. Kaya sa inyo ang puso namin, O Diyos. We worship you. At kung ikaw ay nahihirapan mag-worship sa Panginoon sa ganitong klaseng level, siguro hindi pa nakasuko ang puso mo sa Kanya. So pwede mong gawin yan ngayon. Sa iyong kinauupuan, gusto mo bang tanggapin ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos at gawin siyang hari ng iyong buhay? Pwede mo bang itaas ang iyong kamay habang nakapikit na kayo ko? Kung ang pagdarasal mo ngayon, sinasabi mo, Lord, I want you in my life. Lord, I want to experience your power. I want to experience your forgiveness. I want to experience your love. Panginoon, sa lahat ng mga taong nakataas ang kamay ngayon, pakinggan mo ang sigaw ng kanilang puso. And if you have raised your hand, pwede mong sabihin sa Panginoon ito ngayon. Sabihin mo, Panginoon, ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali. And I now accept you, Jesus Christ, as my Lord and Savior. Hayaan mo kong purihin ka. Hayaan mo kong itaas ang iyong pangalan sa aking buhay. Dahil sobra-sobra, Panginoon, yung pagmamahal na binigay mo sa akin. So I worship you. And I declare to my soul, bless the Lord, O my soul.